Ngayon po is first year nursing student pa lang po ako. I can say po na nasa 200,000 na po yung naging benta po namin nung start hanggang ngayon po. Nabilhan ko po yung sarili ko ng laptop and yung pinsan ko po na pinapatulong ko na ng cellphone po. Name ko po is Danica B. De La Rosa. Yung business name na lang po siguro, Yarn Over po. Yung may pink na profile po. Page Okay. po siya. Okay. And ilang taon ka na? 19 years old. Oh, grabe oh. Ako, nag-start ako ng 20, pero di pa ako nagbebenta nun eh. Ako kasi, parang hirap kasi ako magbenta. And anyway, magsimula na tayo sa question number 1. College ka ba? High school? Ngayon po is first year nursing student pa lang po ako. Opo. Nursing pa lang. Nag-start po ako mag-crochet nung grade 11 po ata ako or grade 10 pandemic. Through YouTube lang and self-taught, ganun. And yun nga, na-appreciate ng family ko. Sabi nila, ipagpatuloy ko daw. Kahit nung first time ko magpaalam sa kanila, parang ayaw pa nila kasi pandemic, baka hindi nila ako mauutusan. Yun Ganun. ang iniisip wala. Kaya nga ako. Pero ayun nga, sinuportahan pa din nila ako. Ganun. Yung mga materials na ginamit ko is inipunan ko kasi wala akong baon eh. Andun lang ako sa bahay. Walang pasok. Ganun. And taga saan ka pala? Taga Masbate City po ako and dito lang din po ako nagbebenta, hindi pa po online kasi parang hassle kasi. Bandang Lang. Bicol ba yan? Opo, halapit po siya sa Legazpi. Uy, yun ang Doon sa province may namin. Mayugol. Alam mo ba, pag sa mga ganyang probinsya, ang pinakang main problem dyan, yung parang hindi tinatangkilik ng mga taga, yung sa lugar, kasi 'di ba parang mahal, ganyan. Pero buti, kaya ako humanga sa'yo kasi ang dami mong benta, tapos sabi mo hindi pala yun online. Diyan lang din. So, talagang marami nakaka-appreciate dyan. Opo, dito lang po. Kaya nga parang nagugulat lang din ako kasi nakikita ko din sa Crochet Philippines, medyo po matumal daw yung benta nila. Tapos, ayun, sobrang thankful ako kasi ganito yung nangyayari sa benta ko. So, nung time na yun, parang more on investment ka palang, aral ka ng aral, ganyan. Tapos, kailan ka nagsimula magbenta-benta? Siguro mga mag 1 year na ako sa pagko-crochet. Parang feel ko na ay, it's time na mag-business na ako kasi parang lahat ng nireregaluhan ko noon ng crochet items na ginagawa ko, parang sinasabihan na ako na mag-ano ka na, mag-business ka na, ang ganda ng gawa mo. And kahit hindi ko naman ginagawa sa regalo, may nakakakita. Minamay-day ko kasi tapos wala pa akong Facebook page noon. And madaming nag-i-inquire kung magkano daw, nahiya pa akong magsabi. Sinasabi ko lang muna nung una na, para lang po to sa akin. Ganun. Nagsimula tayo lahat sa ganyan. Habi-habi lang, ganan. Opo. Tapos nung time na din po na yun na parang gusto ko na po siyang ipagpatuloy talaga. Yung pinsan ko po na parang walang interest sa mga ganito kasi parang matrabaho. Ayun, inengganyo ko nung una, ayaw pa. Tapos pinapakita ko sa kanya na nagkakakita ako kahit papano, bumibili ako ng mga pagkain. Tapos ayun, gusto niya na din i-try na pag-try niya, hindi ko siya masyado pinaalam na subukan mo lang sa sarili mo. Tapos yun, bumalik siya sa bahay. After 1 week, marunong na siya mag-magic ring. Wow! Ang hirap aralin nun Kaya nga, tapos nakabuo na din agad siya ng damit kahit may mga missing stitches. Tapos ayun, parang sabi ko, ay, pwede to. Oo, bilis. Ang bilis Tapos, siya matuto. kaya nga, nagulat lang din ako. Kaya ngayon, kasama ko na din siya sa pagko-crochet. Matanong ko lang, how long have you been crocheting? Nag-start po ako nung
2021, so probably mga 3 years na po. 3 years na po ako nung pandemic and siguro nasa 16 years old po ako or 17 siguro. Paano pala yun? Paano yung pag-aaral mong yun? Kasi 'di ba, uso to aralin, tinuturo sa atin ito ng elementary. Na-experience mo ba yun or talagang as 16 years old, zero knowledge ka? Ibig sabihin talagang walang nagturo sa'yo ng paano manunong sa kamay or talagang nag-rely ka sa YouTube? May background naman po ako sa pagko-crochet dati since mandatory nga siya nung elementary na need matuto. Pero parang hindi ko talaga siya natutunan nun eh. Parang project lang talaga na gusto ko ipasa and for the sake of grades. Kaya back to zero ako noon, walang ni isa sa amin na may alam sa pagko-crochet. Kaya nag-rely lang po talaga ako sa YouTube and sa mga pinapanood ko lang din po. Paano kang nag-start? Anong mga yarns ang binili mo? Kasi 'di ba mahirap nasa ibang bansang mga tutorials. Iba yung available dito sa Pilipinas eh. Mga Indophil, ganun. Nung time na po na yun, parang sabi ko, hala, bakit nung sa tutorial, parang isang thread lang yung ginagamit Oo. nila, tapos yung nabili ko, ang dami. And hindi siya madali mag-glide sa nabinili ko kasi hindi naman po pala yun parang may brand. Kaya medyo na-discourage po ako nung time na yun, pero sinabi ko na siguro dahil sa first time lang at beginner pa, kaya medyo nahihirapan nun ako na time. Lalo na sa pagpili ng yarn, ang dami-dami po kasi nag-ask po ako sa Crochet Philippines kung ano po yung magandang yarn para sa beginners. Ang dami pong pangalan, hindi ko po alam kung andun. Pero trinay ko po Indophil. Thankfully naman is gamay ko na din yung Indophil before pa ako mag-milk cotton po. Diyan din ako nagsimula sa pag-i-Indophil. Kasi 'di ba, ang hirap niyang 4 strands. Tapos minsan hindi pa tayo sanay sa tension and ayun nga, madalas tayo nagkakamali. And nung So, nagsisimula ka, anong biggest why mo nung panahong yun, nung 16 years old ka? nung time po kasi ng pandemic, parang lost po ako nung time na yun na parang hindi na po babalik ata sa dati yung panahon eh. Tapos, namimiss ko na yung friends ko. Parang kailangan ko ng distraction sa mga nababalitaan ko na ang daming namamatay. Kaya hobby ko na lang din po siya para mag-cook up yung utak ko while andito lang sa bahay na almost 3 months na, 4 months hindi nakakalabas. Kaya tinry ko na po siya. Before pa po ako mag-crochet, ang dami na po akong hobby na ginawa such as baking, stationery, pero hindi po talaga nag-work eh. Kaya andito nagsettle po ako sa crochet. Kaya until now, yun pa rin po ang ginagawa ko. Appear, same din tayo kasi diba talaga ang daming toxic na mga news. Talagang parang kailangan mong mag-break sa social media kasi iba yung na ibibigay sa'yo ng mental health na parang hindi ka na makalabas, wala ng socialization. Tapos yung makikita mo pa sa social media, nalibangan natin, nakakalala pa ng isipin. So ako din, nag-start din ako sa YouTube lang din. And I can relate to you kasi talaga, nung time na yun, siguro nga marami tayo nag-aral ng pagko-crochet kasi biglang nag-boom din yung group namin. Hindi pa ako masyadong sa pagko-crochet nun, parang lang, hobby-hobby lang. Hindi ko pa siya pinag-i-investan. Pero dahil nga din doon nangyari sa pandemic, parang worth it din naman na aralin ko pa yung mga stitches. So, iba yung ginawa sa atin ng pandemic and I am so proud of you. At saka, be proud of yourself sa past self mo kasi tinan mo naman ngayon, no? Yung present self mo. Thankful din po nga ako. Nare-realize mo ba yun? Ang galing lang. Ang galing ng Parang decision mo. nag-start lang ako. Kaya nga po, napapaisip din ako until now na what if hindi ko yun tinuloy? Anong ginagawa ko ngayon? May nagagawa ba ako na maayos para sa buhay ko na gaya neto? Parang hindi ko po ma-explain na ganito na pala yung nangyari. Ang daming blessings. Even last year, as in, grabe, sobrang thankful po talaga ako.
Dahil din pala sa pagko-crochet, ano yung naging inspirasyon mo para magpatuloy? Nung time po na ano, ang dami na pong na babayarin sila mama, na gusto ko na lang din po na tumulong kasi nung time po na yon sobrang gipit po kami, yung family business po namin is kailangan po mag-stop due to pandemic. Hindi po pinapayagan ng government na mag-operate. And nung time po na yun, parang gusto ko na din po mag-start ng business kasi instead na humingi ako ng allowance or mga kailangan ko sa ano, kasi nagmo-module na po ako noon eh. Kailangan ng pamasahe papuntang school pag magsasubmit ka ng modules. Nung time po na yun, parang nakakabenta-benta na po ako paunti-unti. And yun, pag nagpapasa po ako ng modules ko, hindi na po ako kumukuha ng pera. And may dala na din ako na pagkain pa sa family ko. Galing nun. Kaka-proud. Po. So, ang pinaka-inspirasyon mo ay yung family mo and yung Opo. makapag-provide din sa kanila. Anong taon yan? 2021 ba yan? Or 2022? Mga 2021, I think. Opo, 2021. Medyo nakakalabas-labas na. Oo. Oo nga. Noon, ano na yun? Noong time ng pagko-crochet mo, ano yung happiest moment mo as crocheter? Nung time po na nabilhan ko po yung sarili ko ng laptop and yung pinsan ko po na pinapatulong ko na ng cellphone po. Nung last year po na Valentine's Day, sobrang saya ko po talaga nun kasi parang nun gusto ko pahingiin kala mama pero hindi nila mabibigay kasi wala nga pong pera and nakabili po ako ng event lang po na yun. Sinabihan ni ate na ano, Danica, bumili ka na agad pagka bukas para yung pera, hindi mo na magastos day by day and hindi na siya, mabuo mo na siya pagbili. Nung time lang po na yun na ano, na benta po namin ng Valentine's Day. First time po namin ata mag-accommodate ng orders nung Valentine's Day last year. And then, yan, ngayon naman po na year. So nag-start ka magbenta-benta last year lang? Last year na po, pero nung Valentine's Day last year lang po, naging seryoso yung business namin na every monthly may mga orders po na malalaki na tinatanggap po namin, gano'n. Kaya parang ngayong year po na to is trumiple yung aming benta kasi nung last year nagsusupply-supply na po kami and nag-accommodate na din kami ng orders. Kaya siguro po, ganun po yung benta namin ngayon. So parang nakagawa na kayo ng parang trust din sa mga customers. Opo. May reseller ba kayo? Yung ba yung tinatawag niyong resellers? Opo, may resellers po kami, mga 4 po ata. 4 po. Tapos, kailan kayo nakabili ng kailangan niyo yung laptop and cellphone? Nung Valentine's Day po last year and then ngayon po naman na year na Valentine's Day is yung pinsan ko naman po ang binilhan ko naman po ng laptop. Oh, nice! Ang galing! Galing, ang Po. galing. Talagang, sabi kasi, di ba, sabi niyang mga nagdi-discourage, katulad ng mga, alam mo na, yung mga sabi-sabi, wala daw pera sa crochet, ang crochet is pang matanda lang. Tingnan mo naman, oh. Ikaw na yung test na proven na nakabili ng laptop, hindi lang pang sarili ha, pati rin sa pinsan, and nakakatulong na rin sa family. So, sa mga basher dyan ng crochet, anak ko, di nyo lang alam kung ano nagagawa sa amin. Lalo na student na, hindi biro kasi yung Opo. crochet, aral, tapos may mga exams, tapos di ba may mga deadline din bukod sa exam, meron ding deadline sa mga supplies, ganan. And hanga ako sa'yo. Ang galing. Naging estudyante ako pero hindi ko nagawa yung ganyan ha. Grabe, ang galing. Estudyante rin ba yung pinsan mo? Opo, grade 12 po siya ngayon and magfi-first year college na po. Yung kalahati po sa benta niya is sinisave niya na po for tuition fee. And sa akin din po is, yung goal ko po kasi ngayon is makabili ng iPhone po para may quality po yung pictures and para din po sa business. Oh, tsaka magandang investment talaga yan. Now, ano yung sa tingin mo naging struggle sa pagko-crochet? Yung biggest down ko po nung sa pagko-crochet po is
hindi yung crochet po mismo. Yung orders po na tinatanggap namin sobrang dami. Minsan po napapaisip ako kung tama pa ba yung tanggapin ko 'to lahat, pero iniisip ko na lang na minsan lang 'to, bahala na kung Ano yung pero pinag-pray, naging no? responsible. Kasi po may iniisip din po ako na yung family ko, 'pag mas madami akong orders na tatanggapin is mas malaki yung matutulong ko sa pinsan ko and sa family ko, gano'n po. Thankfully, yung mga tinanggap po naming orders is nagawa po namin lahat. Nagustuhan naman po nung ano, yung quality, mini-make sure po namin 'yun. 'Yun lang po. Ano yung pinakang marami niyong nabenta or nagawa? Tapos, ano yung pinakang maunting nagawa niyo? Ngayon pong Valentine's Day yung pinakamalaki po talaga na hinandle namin na ano, na orders. And nung Girlfriend's Day po ata, yung may event po na ganyan. Medyo onti lang po yung nakuha namin na orders, pero umabot naman po siya ng ano, ng thousands man po, mga nasa 8,000. Kasi parang hindi pa naman po yung sikat na ano occasion ata, Girlfriend's Day. Parang ang ano sa atin mga crocheters is Valentine's Day or Mother's Day. Opo. Nagsusupply din kayo sa Teacher's Day? Opo, tumatanggap din po kami. Halos lahat naman po pero ngayon po na February to March is fully book po kami kasi may booth po kami nasasalihan dito din po sa province po namin. And may prepare din po kami na isa pang event dito sa ano, sa Masbate, yung Rodeo Festival po, yung may mga baka, mga horse. May ginaganap po kasi yun every year ng April and ano po pwede po dun magbenta ng mga items. Sa trade fairs ata po mga ganyan. How about your physical struggles? Meron ka bang na-experience na ma-injure? Kasi 'di ba, as a crocheter, talagang kapag dire-diretso tayo nagko-crochet, nangangalay. Na-experience mo na ba yun? Yung parang di mo nakakayanin sa kamay or sa pinsan mo? Minsan po na nangyayari din po sa amin 'yan, lalo na po yung sa kamay na sobrang ano, gamit na gamit. Pero 'pag ganyan po yung nangyayari sa amin is nire-rest lang po talaga namin, sinasabi lang namin na bawi na lang po kami the next day kasi hindi naman kasi puwede namin na i-push talaga yung ginagawa namin tapos masakit na yung kamay. Except kung kailangan na po talaga the next day, parang hindi naman po puwede na ma-disappoint namin yung client po na gano'n, hindi pa po ready. Mini-make sure lang po talaga namin na yung health po namin is okay pa din po. At the same time, happy yung client. Nagvo-vitamins ba kayo dyan? Para sa nervous system, ganun. Wala po Parang dasal lang. Okay. Tapos kain Mahalaga yun, mahalaga yun. kain ng madami, sinasabi deserve namin 'to, ganyan. Tapos tulog, gano'n, lalo na ngayon. Pagdating ba sa ACADS, mayroon ba kayong na-encounter na nahirapan kayo? ACADS versus your business? Actually, wala naman po. Kasi nung grade 12 ako, last year is very supportive po lahat ng teachers ko. Wow. To the point na gusto po nila doon ako magbenta nung Valentine's Day and pinupush po talaga nila na interview ako kasi na-interview na po ako sa DYME. Ay, dito po sa radio station namin and sa akobicol.ph and radio station po ata sa ABS-CBN na yung kay Na Bicol din. Karen David. Ang cute naman! Opo, Di ba? sa May exposure ka na. Kaya nga po
Nakakatuwa Yun naman nga yung mga po. teacher mo. Tapos, opo, ano nga sinusuportahan po talaga ako nila. Pati po yung pinsan ko ngayon is sinishare po talaga nila yung mga post namin kung kailangan. And ang grabe, sobrang dami po nakaka-appreciate na teachers and even sa mga students po. And in terms of grades naman po, wala naman po kaming problema na magpipinsan po. Kaming dalawang magpinsan kasi sobrang proud nga po nga ako nga sa kanya ngayon kasi kahit nung Valentine's Day ngayon, may good news pa din siya sa amin kahit sobrang busy namin kasi with high honors po siya ngayon. And kukuha po siya ng award. At the same time, may laptop na din. Ang galing Yun naman. po. Deserve na deserve. Deserve talaga. Ngayon naman, after nung sa mga struggles, ano yung mga strategy nyo? Kasi 'di ba parang biglang dami in 3 years, in a span of 3 years, tapos ganyan nakalaki yung business. And in-emphasize ko talaga na student pa lang kayo, pero ang laki na ng business nyo, ang laki na, dalawa lang pati kayo, and ang dami nyo nabebenta. Ano Opo. yung mga basics muna, tapos paano ka nag-upgrade and all, lahat-lahat. Nung una po is, tinatansya po muna namin kung gaano karami yung mga raw materials na i-orderin po namin. Then, nung kalaunan po, na dumadami na yung pa-orders, kumukuha na po kami mismo sa ibang nagko-crochet. May supplier na po kami ng mga tulip heads po, ganun, and leaves. Hindi na po kasi kaya kung kami lang mismo yung gagawa, and dinodoble na po namin or minsan triple pa po yung binibili namin na raw materials such as wrappers and yarns, fibers, at mga iba po pong mga materials na nilalagay sa bouquets po. Nabanggit mo pala kanina, nagbabazar din ba kayo? Paano kayo nakaka-participate? Ini-invite ba kayo or kayo yung pumupunta? Actually, first time po namin kasi ngayon na mag-try ng mga bazaars. Ngayon po is pumunta po kami mismo sa DTI kasi dito po sa lugar namin yung nag-held ng mga bazaars is yung DTI. First step po namin nun kasi para makapasok is magpa-register po sa DTI. Ayun po, nagbayad po kami sa 10. Tapos, ngayon February 27 po yung start. Sinabihan na din po kami na mas okay po na nag-try po kami na sumali sa bazaar kasi baka po ma-feature po kami, ganun. And ma-promote din po lalo yung business namin. Pag ganyan ba, kapag nagpa-participate, kayo yung nagbabayad or sila yung nagbabayad sa inyo? Nung last year, nag-ask na po ako kasi sa ibang mga nagbo-post. Sabi po nila, wala naman po talaga bayad as long na DTI registered ka na po. Pero ngayong year po is, ang gusto po ng DTI is, sila na po mismo yung magpo-provide ng booth. Magbabayad na lang po kami in a duration of time na gagamitin po namin na 1 week. So, para less hassle na po. And sila na po mismo yung magbe-build ng tent. Ganun po. Galing naman. Parang lang din, collaborative business lang din. And win-win situation din yung kasi kayo ma-expose, makakabenta, and sila din makakakuha ng iba't ibang businesses. Small businesses ba yung tinutulungan nila? Opo, lalo na po yung mga ngayon pa lang nag-start parehas namin is ini-ensure po talaga nila na makakasali po kami kasi priority po nila yung mga small businesses. Wala, sana all. Sana rin, magaya ng Opo. mga ibang LGUs dito kasi parang wala pa naman na nababalitaan na ganyan. Siguro sana meron dito, kaya lang siguro, di ko lang alam. Pero sana nga, ang laking tulong niyan eh. Ang paano pala yun? Paano nyo naipon yung, di ba may nakita ko sa akong 70 pieces ng bouquet? Ano yun? Ilang Opo. araw niyo yung ginawa? Before February pala, ba kayo, crochet? Nung November pa lang po, nag-start na po kami mag-stock ng mga gagamitin such as tulips na na-crochet. Nung una po, kami pa po yung gumagawa kasi sinasabi namin na, ay okay,
kaya pa naman. Pero nung nagka-emergency po kasi nung December, tinawagan po kami ng tita namin. Actually, tita po ng pinsan ko na kung pwede daw magpadala kami ng maraming bouquets po, mga single tulip, dun sa lugar nila kasi may Christmas bazaar po dun sa kanila. Then, pumayag naman po kami kasi nung December na yun is nakakagawa na kami ng mga, yun nga po, yung 70 pieces and yung mga sunflowers na padala na po. Pagpadala po namin doon, mga 1 week pa lang, ubos na po agad. Hindi namin akalain po na, hala, parang pang February pa yun eh. Tapos nakuha na po agad. Eh, di paano Yun. yun? Paano kayo Parang nakagawa? na-stress kami na, hala, nung Na-stress na pala. bibentahin namin sa February. Eh, di mga 2 months na lang Kaya pala, no? po, parang back to zero po ulit kami nun. Ini-expect na po kasi namin dalawa na parang mas triple ngayon yung orders kahit hindi pa naman po kami tumatanggap. Parang mas grabe po ngayon eh. So, ayun nga po, nagkatotoo, hindi pa nga po sapat yung mga on hand namin. Kasi last minute, mga February 10, nag-cut off na po agad kami kasi hindi na po talaga kaya. May resellers pa po kami na 4. Yung time na po na yun, dumadagsa na po yung sa message request po and sa mga orders sa Facebook page po namin na hindi na po namin nare-reply kasi hindi na po talaga kaya. Nag-cut off na po agad kami. Tapos, yun nga po, lahat po ng resellers po namin nung February 14 is sold out. Mas mabenta ba kayo dun pag sa ganun, sa mga bazaars? Or sa tingin mo, Sige, ano lang, parang equal lang sila sa mga resellers mo, sa bazaar, and yung pagbebenta mo dyan sa lugar nyo? siguro mas madami pa rin po talaga yung mga nag-order sa amin. Pero pag nilalatag na po dun sa labas and dinidisplay na, nabibenta na po agad within mga 3 hours to 4 hours, ganun po. Ah, dyan lang pala, sa bahay nyo rin. So, walang renta-renta, ano? Wala po kasi dito naman po sa lugar namin is pag February 14 or Valentine's Day is may street po kasi dito sa amin na pwedeng maglatag. So, magpakiusap lang po doon sa may-ari or sa may bahay na ganun. And wala naman pong bayad. Ano ba yung mga target Halos audience nyo? Students ba? Kasi ano yung mga ginagawa nyo? Yung isang flower lang ba per bouquet or maramihan? Nasa magkanong range um, din yung mga binebenta nyo? pinaka lowest price po namin is 150. Yung ano na po, yung may tulip na po na isa tsaka lavender. And pinakamalaki naman po namin is more than 1,000 pesos. Yung target market po namin is students pero halos may mga adults na din po na bumibili lalo na po nung mga February 8, halos malalakihang bouquets na po yung nag-i-inquire sa amin and tinatanggap namin. So, halo na po. Siguro dahil po kasi nagpapa-sponsored po kami sa Facebook mismo. So, ginagawang ads po ng Facebook yung pinopost po namin and madami pong nakakakita within dito lang po sa city namin. Magandang ano yun strategy yun. Pag may alam ka din talaga sa digital marketing, yun na yung advantage mo eh. And ang galing. Tapos, ayun nga, di ba, gumanda rin naman yung kita. And bukod sa pag-FB ads, how do you promote your products? Or may iba ka pa bang ginagawa? Siguro po, through refer sa ibang tao po na nagbebenta po sa amin. Sila po mismo yung nag-encourage sa iba na, uy, doon ka po bumili kasi maganda po yung quality. Except doon po sa pag-advertise sa Facebook, wala naman po kasi ako nakikita para ma-advertise. Kaya siguro dumami po yung orders namin kasi yung mga una-una pong nag-orders na is parang may trust na din po sila sa amin and nire-refer na din po nila kami sa ibang tao po. Yun ang the best. Kasi tiwala na nila yun eh. Alam nila na maganda yung ano nyo, yung gawa. And meron ba kayong mga TikTok bukod sa Facebook? May TikTok po kami na parang binibidyohan ko po. Pero tinigil ko po muna kasi parang siguro hindi po siya para sa akin yung mga editing eh. Parang Ah,
medyo tagilid ako doon. Pero ngayon po, itatry ko po ulit siya kasi yun nga po, may ininvested po ako na cellphone. Siguro, ngayon po yung right time. And I'm planning to, din po, mag-expand sa Shopee and TikTok na din kasi dami na din po kasi nag-i-inquire through other places na kung pwede daw ipaship. Pero tinatanggihan lang po namin kasi mas okay po na dito lang po muna nung time na yun. Parehas po ng pag-bouquet po yung ini-inquire. Madami na po kasi akong nakikita na dun sa Crochet Philippines na ang ganda-ganda po ng gawa nila. And then pagdating po dun sa customer is sirang-sira na po. Uy, Kasi siguro sa nakakatakot. shipping Tapos di magiging bad feedback na din po sa atin yun Kasi bakit ganun yung nangyari? Although hindi naman po natin kasalanan. So parang may hesitant pa din po ako sa part na yun. Pero yun nga, i-consider mo din yun kasi bukod sa shipping, ano mo din gagastusin mo rin yung mga, syempre, pang-protekta. Kasi Yun po. hindi talaga natin handle yung paano i-handle ng mga tao. So, pag i-ship na baka nga itapon-tapon lang, no? Kaya nga Bulaklak po yan. Tapos ano pa, naka-bouquet, di ba? Po. Pero yung kung halimbawa marami ng ano dyan, marami na sa part lang ha, sa kapitbahay mo or sa referrals, ano mo na din yun, ang laki mo, parang ang dami na rin ng customers mo nun. Kahit walang Opo. shipment na nangyayari. Kasi ako, nakakaano lang din naman ako ng mga orders, pero malalayo nga. Ayun nga din ang problema. So talagang kailangan din siyang i-consider. Ano sa tingin mo din yung main factor that lead you to success? Siguro po, pina-prioritize po namin each product po yung quality kasi di naman po siguro babalik yung customers kung hindi po maganda yung unang impression po dun sa product sa binili po nila. And siguro po, tiwala din po nila sa amin as a first-time buyer. And siguro din po, naging factor din po yung success sa amin sa pagiging yung consistent ka po na kahit walang orders po ngayon, pinapatuloy mo pa din po yung ginagawa mo, nagpo-post and naghihikayat sa mga customers kasi malay mo the next day bumili na po yan, ganun. Consistency lang po talaga and dedication. Tanong ko lang, ano pala, paano nyo na-stock ng halimbawa ng hindi na alikabukan? Kasi 'di ba? Nakita ko kasi picture nakalatag yung mga flowers. Tapos kung halimbawa mga Opo. November, 'di ba, nagawa mo. Paano 'yun na hindi na alikabukan, hindi na gusot yung mga papel niya? Ano po, may mga crates po kasi kami na ginagamit. So, dun po sa crates, yung ano po, yung box sa mga prutas, inihingi po namin yan sa mga prutasan and binibigyan din po kami. Paunti-unti, dumadami, and then nagiging stock room na po yung bahay namin. Tapos, para po hindi po siya makalikabukan is, bumibili po kami nung malaking plastic ata po na yung sa malaki po talaga and then kinakat po namin and iniipit para yung mga bouquet sa loob is hindi maalikabukan. Ang galing. Tapos, Katawa. tapos yung mga small bouquets naman po ay small flowers po na may bags is hindi naman po siya problema na maalikabukan kasi andun naman po mismo sa bags. Kaya yung mga big bouquet na lang po yung may plastic at halos buong bahay na po namin may mga crates kaya madaming space para ma-stockan ganun. So yung mga 'yon ay karamihan ng binebenta mo ay mga single flowers. Sa reseller ko lang po yun Siguro mga 1/4 lang yung orders na nun mga single flowers na na-accommodate namin through Facebook page. Kaya yung mga maliliit po na is diretso po agad sa resellers. Kaya medyo parang marami po siya tignan. Crochet flowers lang ba yung binebenta nyo or meron pang iba like mga tops, wearables? Ano po, ngayon po kasi natapos na yung Valentine's Day, nag-start na po kami sa mga keychains naman. Pero ngayon po kasing itong
bazaar na sasalihan namin is ngayong February 27 na. So, malapit na po talaga. Hindi na po namin kaya mag-crochet ng sobrang dami na ibebenta. So, naghahanap po kami ng mga suppliers ng keychains. Tapos, nag-a-ask kung pwede i-resell under na po ng name namin. Yun po. Siguro halo dun po yung ano namin ngayon eh. May mga tops, bandanas, wearables, keychains po. Ganun. Galing ah, galing din. Parang Opo. nag-delegate na rin kayo. And syempre, kapag nagano kayo, kasi sa in reality talaga, hindi natin kaya lahat. Lalo na yung may deadline pati. Nakatulong na kayo sa crocheters. Kayo rin, natulungan din nila kayo. So, win-win, di ba? In total, sa tingin mo, magkano na yung naibenta mo in a cumulative years? Ilang flowers ka na rin naibenta or item? Siguro po, throughout the years na nagbenta po ako, I can say po na nasa 200,000 na po yung naging benta po namin nung start hanggang ngayon po. Grabe, And oh, student siguro, oh, student. siguro sa bouquets po, hindi sa pag-exaggerate, na sa 1,000 na po eh, 1,000 bouquets. Kasi ano, dami pong nag-a-ask sa akin, paano ko po ginawa yung 70 pieces daw po na tulips, na single, yung pagharap. Hindi po sa pagbabrag, pero siguro dahil nasanay na po yung kamay ko na gumawa ng mabilis sa pagharap, kaya within a span of 4 hours, yung 70 pieces po na ano is nakarap na po and naka-plastic na. Wow, ang bilis mo nga! Ang bilis nun! Hindi biro yun. Nagpapahinga ka pa nun? Kaya nga, opo, yung likod ko hindi kinakaya. Tapos nakaupo lang po ako nun. Pag nag-rap kasi, mas gusto ko na nakaupo ako sa lapag mismo and then nakayuko lang ganun. Tapos 1 hour, higa naman ulit. Maya-maya, rap naman kasi hindi pwede na ganun-ganun lang. May mga task din po kasi kami na magpipinsan na parang kami lang nakakaintindi, ganun. Partnership. Siya ang magpe-prepare ng mga flowers na irarap ko. And then ako yung magrarap. Then siya naman yung maglalagay sa plastic. Ako naman po yung magti-take order. Salit-salitan lang po talaga eh. Pinsan mo, kumusta siya? Di ba, Andito beginner na siya eh. ngayon. Andito mo lang ngayon. Oh, Kasi beginner siya eh. Di ba siya nabibigla sa mga business nyo kasi biglaan? no, hindi ko, ano daw po, nung time po ng Valentine's Day, hindi niya na-expect po kasi agad na ano po siya ng cellphone agad last year. So, parang sinasabi ko na bayaran lang kita kung magkano yung benta namin. Sabi ko, 20% sa'yo yung benta. Hindi mo na kailangan sa akin ng kapital. Gawa lang, gawa lang, gawa lang. Walang pera siya na ilalabas. Naka 11,000 po agad siya nun. Sobrang saya na po namin nun kasi sino pong mag-expect na ganun po yung benta namin. Nung time na po na yun na, hala, inandani ka, sinasabi niya ako na magpatuloy lang natin to kasi para naman sa amin to eh. Happy din po siya. Sa investment, nakamagkano din kayo nun sa investment? Di ba kasi napapaikot nyo yung pera eh, no? Ang galing nyo rin humawak ng pera. Yung naghahawak ng pera sa aming dalawa and lahat po ng supplier namin, ako po ang nagko-contact. Ako po yung may nagmamanage kung magkano po yung kukunin namin na mga raw materials and kung magkano po yung magiging total po mismo ng aming capital kasi kung masyado pong malaki, magiging useless lang din po kasi napunta lahat sa raw materials, ganun. So, naging advantage na din po siguro namin nung last year na may natutunan kami na hindi magpakampante na, ay madami na to, okay na po to, hanggang hindi pala. So, mas dinamihan po namin ngayon ng raw materials, mga yarns, and kumukuha na din po kasi kami ng mga tulip heads na crochet na. So, kami na lang po yung mag-a-assemble. Siguro mga 3 suppliers po yung kinukunan
namin tig to 200 pieces po. Kaya hindi lang po kami na mismo yung gumagawa. Thankful din po kami sa mga crocheters din kasi tinatanggap nila yung orders namin kahit sila mismo may pa-orders na din na para sa Valentine's Day. Para sa'yo, ano yung crochet? Hobby or business? Nung start po is hobby lang po talaga. Then medyo may pagka-business na din po siya kasi hindi na po kasi biro yung money na nilalabas namin and nagre-risk na din po kami. At the same time, nag-enjoy po kami sa ginagawa namin na nakaka-create kami ng mga magagandang gawa. Papasaya po namin yung mga customers namin. Hindi lang po talaga siya business sa amin kasi mahal po namin yung ginagawa po namin eh. Kaya until na hobby pa din po siya, may satisfaction kami na nafe-feel hindi lang po dahil sa pera na natatanggap namin. Yung nagagawa din po namin, minsan kinikilig po kami, ang ganda-ganda, yun po. Hindi lang po siya business para sa amin. Wish ko lang sana mas yumabong pa yan at syempre yung win-win situation lagi ang iisipin na makatulong ka na sa crocheter, nakabenta ka pa, and nakatulong ka pa sa mga tao, sa mga customers mo. Dito na lang siguro matatapos ang ating interviewhan. Thank you so much sa time mo. Kumain ka na ba? Kumain na po kasi kami sa labas kanina eh. Oh. Ng pinsan ko. Okay. Nag-treat lang. Posible pala yun na student, kaya palang i-balance. May dadating tayo na mababurn out, lalo na dyan sa business. Siyempre, kailangan nyo lang din i-treat nyo sarili nyo. Huwag masyadong business. Huwag lang din aral. Yun nga, katulad nun, huwag magigilty sa pag-treat sa sarili. Kasi, kailangan niya para sa mental health at iwas burnout. Thank you so much. Gusto ko makita yung pinsan mo. Curious ako sa mukha niya. Last minute. Magpakita ko na it's time to shine. Nandito na po. Hello! Good luck sa inyong pag-aaral at saka sa business. Ganda nyo ah! Ganda ka daw, Day. Kayong dalawa. Thank you din you po, so ate, ha, much. sa pag-ano namin. Sige po. Ano Salamat. na? Bye-bye.